God. Amen. Amen. So mga kapatid, siguro naman po, wala pong Christian na ayaw niya maging faithful, ayaw niyang maging fruitful. Lahat po tayo, we want to be faithful and fruitful. Tama ba? Wala naman siguro nagsabi na, basta ako, mahalaga, punta ako sa langit. Kahit di ako matin ng church, kahit di ako magbasa ng Bible, di ako mag-pray, kahit na hindi ako makipag-fellowship, ang alam ko, pupunta ako sa langit. Wala sigurong gano'n, no, na totoong Kristiyano. We want to be faithful to the Lord and we want to be fruitful. Okay? So, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay entitled, Be Faithful and Fruitful, taken from the parable of the 10 minas. Ano ba yung kwento na ito? So, simulan po natin sa introduction sa verse 11 up to verse 13. Basahin po ng malilinaw ang mata. Now, as they heard these things, he spoke another parable, because he was near Jerusalem, and because they thought the kingdom of God would appear immediately. Therefore, he said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Okay, praise the Lord. So, mga kapatid, kaya ibinigay ng Panginoon itong parable na ito. Alam niyo, for every parable, there is a reason. Hindi nagbibigay si Lord ng parable nang walang dahilan. Ang dahilan nito, yung nandoon sa verse 11, because they thought the kingdom of God would appear immediately. So, ibig sabihin, yung mga nakikinig doon, pati yung mga disciples ni Jesus, akala nila, bababa na yung kaharian ng Diyos. Kumbaga, maghahari na ang Panginoon sa buong Israel at sa buong mundo. Kaya binigay niya itong parable na to, na merong isang dugong bughaw, isang nobleman, na isang kapitapitagang lalaki na nagpunta sa malayong lugar para tanggapin yung kanyang parangal sa kanya na maging hari. Pero bago siya umalis, bago siya pumunta doon sa kanyang pupuntahan na kung saan puputungan siya ng korona at i-declare na siya yung hari, nagpatawag siya ng 10 alipin. So yung 10 alipin, binigyan niya ng tigi-tigi isang mina. Okay, yung mina na yon? Isang coin na merong halaga na sa panahon natin ay may malaki po ang halaga nun. Sabi niya, sige, eto, bigyan ko kayo ng isang mina, at ikalakal nyo yan. Ang sabi diyan, do business till I come. Ang sabi doon sa NIV, put this money to work. Okay? Ang sabi naman sa NLT, invest this for me. So, ibig sabihin, merong misyon na pinagawa yung nobleman doon sa mga 10 servants niya. Tuloy natin yung basa sa verse 14. Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinauukulan na ayaw nilang maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, pinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Di pumunta na nga yung lalaki doon sa lugar na kung saan ay puputungan siya ng korona bilang hari. Pero yung marami doon sa kanyang mga sinasasakupan, ayaw na maging hari siya. Kaya gumawa sila ng paraan para yung lalaki ito, hindi maputungan ng korona. Dahil sabi ng mga taong ito, ayaw namin maging hari yan. Ayaw namin magpasakop sa kanya. So, yun ang sabi ng mga kontrabida. Ayaw namin maging hari yan. So, siguro, gumawa sila ng paraan. Maaring they tried to ambush the man or they tried to hinder itong lalaki ito para maputungan ng korona. Pero, walang nangyari. Ang sabi doon, ginawa pa rin siyang hari. So, pagbalik niya ngayon doon sa kanyang nasasakupang lugar, pinatawag niya ngayon yung 10 binigyan niya ng tigi-tigisang mina. Okay. So, dito na nagsimula yung kwento kasi tinanong niya, magkano ang tinubo? Ang sabi ko, do business,
Ang sabi ko, invest this money. Ang sabi ko, put this money to work. Yun ang sabi nung hari. So, pinatawag na nga niya yun. Tinanong niya, ano nangyari sa binigay ko sa inyong puhunan? So, nagsimula yung kwento, una, the king's command. So, ibig sabihin, dito sa kwentong ito, makikita natin na nung binanggit yung sa verse 13, yung engage in business or do business with this or put this money to work, ibig sabihin, ito'y nagsisimbolo na meron tayong calling galing sa Panginoon. Kasi yung mina na yan, o yung sabihin natin, gold coin, na ibinigay doon sa 10 alipin, ibig sabihin, ito ay nagsisimbolo ng meron tayong misyon bilang mga anak ng Diyos na gawin para sa Panginoon. So ito pong hari na ito ay nagsisimbolo sa Panginoong Jesus. Yung mga servants, ito ay nagsisimbolo sa atin na mga mananampalataya, mga believers in Jesus Christ. Hindi ito mga unbelievers. These are believers in the Lord Jesus Christ, mga true-blooded, born-again Christians. Itong mga 10 servants na ito na nire-represent nila. So, naintindihan po ninyo. Kasi ang parable, may mga symbolisms yan. So, yung hari na to, na yung ginawang hari, Jesus Christ. No? And kaya nga, ang simbolismo yan, di ba, pumunta siya doon sa isang lugar, iniwan niya yung kanyang nasasakupan. So, ibig sabihin, si Jesus bumalik sa langit, no? And then, yung pagitan na yon na bago bumalik yung hari sa kanyang nasasakupan, ito yung period na kung saan naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Naintindihan natin, ha? So, now, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, merong mission na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Engage in business until I come. So all the servants were given an equal amount of mina. Kasi ganito, no? 10 servants yan, and then pinagbigyan ng tigi-tigisa. Hindi yung isa, dalawa, tatlo, apat. Pare-pareho. So it means God gives us equal help, opportunities, and resources to do our task. Pare-pareho. Equal. Hindi yung mas maraming binigay na talento kay Cheng, o mas maraming binigay na talento kay Rona, o kay David, sa akin konti lang. So yung mina na yan ay sumisimbolo doon sa resources, health, opportunities, gifts, talents, favors na binigay sa atin ng Panginoon. Ito yung mga talento, mga kahusayan, mga skills na binigay sa atin ng Panginoon, mga gifts and talents. So, halimbawa, ang talent mo sa music, ang talent mo siguro sa leadership, ang talent mo siguro sa maraming bagay. So, yung mga talents na yan, gifts and favors, yan yung sumisimbolo dun sa mina. Naintindihan natin, mga kapatid. So, okay. So, it means, binigyan tayo ni Lord ng equal opportunities, equal help, and resources to do our task. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kailangan nating pamahalaan yung binigay sa atin ng Panginoon. Ang tawag dyan, stewardship. Stewardship. So, in application, believers in Christ are all expected by God to become good stewards of God's talents and gifts that He has entrusted to us. So dapat, halimbawa, binigyan ka ng, sabihin natin, itong cellphone na to, binigay sa iyo to, ito yung nagsisimbolo doon sa mina. So, ipangalakal mo to. O kaya, maging mahusay kang tagapamahala nung binigay sa iyo, nung pinagkatiwala sa iyo. Hindi yung bang binigyan ka ng blessing, binigyan ka ng pagpapala, binigyan ka ng favor, pero hindi mo iniingatan. Okay, winawaldas mo. Naunawaan natin. So remember, we are just managers, tagapangasiwa, tagapamahala, not owners or may-ari of God's talents and gifts. So, ano man yung meron sa atin, mga talento, mga regalo, mga kahusayan, lahat ng magagandang bagay na meron ka, lahat ng mga blessings na meron ka, lahat yan ay, kumbaga, hindi ibinigay sa iyo ng Diyos yan na para bang ikaw ang may-ari. Pinagkatiwala lang sa iyo. Naintindihan natin.
Pinagkatiwala lang sa'yo. Ano ang skill mo? Alam mo, ang skill mo, magaling kang magluto. O kaya magaling ka sa sports. O kaya matalino ka. Kumbaga, may pagka-genius ka. So lahat yan, pinagkatiwala lang ni Lord sa'yo. O, naintindihan natin. Ang sabi ko kanina, equal, no? Maaring iba-iba yung binigay sa atin na talento ng Panginoon, ha? Hindi tayo pare-pareho, pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Naintindihan natin. Walang mas mahusay, mas magaling, kasi alimbawa, kung ano yung talento na meron ako, kayo wala. Kung ano yung meron kayo, ako wala. Naintindihan natin. Kaya walang pwedeng magmayabang sa atin na, mabuti pa ako ganito, ikaw hindi ka ganyan. So, yung maaring, alimbawa, yung nakikita niyo sa akin bilang pastor na, sabi, ang galing naman ni pastor, galing, nagagawa ni pastor yon. Iyon, binigay sa akin ni Lord. Maaring wala kayo nun, pero meron kayo na wala din ako. Naintindihan natin. So, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Walang mas magaling, walang mas mahusay, walang mas paborito si Lord. Lahat tayo paborito ni Lord. Amen? Okay. So, kaya lang, iuulit ko, we are just managers, tagapangasiwa, tagapamahala, nung pinagkatiwala ni Lord. Kaya dapat, alagaan mo yan. Naintindihan natin. So we need to be nice stewards of God gifts and talents. Sabihin, kailangan maging mabuti tayo na tagapangalaga. How can we be nice? Okay, una, nurture. Mag-alaga. Kailangan alagaan natin. Ibig sabihin ng nurture, ating linangin, no? Linangin, asikasuhin itong mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, maaring pera, maaring talino, maaring husay or skill, linangin mo yan. Improve yourself, no? Nurture. Pangalawa, invest. Ibig sabihin, mamuhunan. Gamitin mo kung ano yung binigay sa iyo ni Lord na sa isang mabuting bagay. Kumbaga, palaguin mo. Paghusayin mo pa. Naunawaan natin. Pangatlo, cultivate. Ibig sabihin, pagyamanin mo pa. Kumbaga, mas pagandahin mo, mas asikasuhin mo, i-cultivate mo, alagaan mo, kung ano yung binigay sa iyo ni Lord. And expand, palawakin. Palawakin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong sarilinin. Kumbaga, i-share mo sa iba at gamitin mo para yung mga tao ay mapagpala din naman. Naunawaan natin mga kapatid. Okay. Kagaya nito, sino sa inyo gumagamit ng toothpaste na Colgate? Okay. Si William Colgate, ito yung kwento, no? Ito, paborito ko ito eh. Ilang beses ko na more than 100 times na yata. Si William Colgate, alam niyo ba, siya yung founder ng Colgate na toothpaste. Okay. Now, si William Colgate ay lumaki sa kahirapan. Bata pa lang siya, umalis siya sa bahay, dala-dalang ilang damit at pananampalataya. Kasi sabi nung tatay niya, 16 years old si William, sabi niya, William, hindi na kita kayang buhayin. Buhayin mo na yung sarili mo. So, umalis si William, punta ng New York. Okay? Nakilala niya isang kapitan ng barko na nagsabi sa kanya, hindi naman kapitan ng barko, yung baga parang balsa lang. Ang sabi sa kanya, magtiwala ka kay Christ at ibigay mo kay God ang para sa kanya. So, isabihin, sinabi nung kapitan, magtiwala ka sa Panginoon at kung ikaw, ano bang kaya mong gawin? Ang sabi ni William, kaya kong gumawa ng sabon. O sige, gumawa ka ng sabon at bawat bara ng sabon na magagawa mo, yung ika-10% ibigay mo sa Panginoon at ikaw, humanap ka ng church na kung saan, isang Christian church na kung saan pwede kang maglingkod sa Diyos. So, sinunod nga ni William yung payo ng kapitan. So, sineryoso niya ito, nagsimulang magtrabaho sa soap shop, natuto magnegosyo, at nagtatag ng sariling kumpanya. Simulat sa pool, itong si William, nagtatights, nagbibigay ng 10% ang kinikita niya. Habang lumalago ang negosyo, ginawa niya yung 10%, ginawang 20%, ginawang 30%, at alam niyo ba, sabi ni William, Lord, ang laki-laki na nung blessing na binigay mo, balik na rin na natin. 90% na sa iyo, 10% na lang sa akin. Reverse tithing ang tawag doon. So, hanggang sa karamihan na, sabihin,
lumago na ng lumago hanggang sa hindi na mapigilan yung paglago ng Colgate Palmolive na na kumpanya. It was 200 years ago nung naitatag yung Colgate. So tingnan nyo, di ba? Yung mga bata, pabili nga po ng Colgate, yun pong close up. Ano ibig sabihin? Naging synonymous yung toothpaste sa Colgate. Tama ba? So, halimbawa, meron ka, uy, may Colgate ka, alisin mo yan. Pero actually, ginamit niya, close up. So ngayon, kilala ang Colgate sa buong mundo, patunay na God blesses faithfulness. If you are faithful to God, fruitfulness will follow. Naintindihan natin? Tandaan yan. If you are faithful to the Lord, fruitfulness will follow. Okay? Hindi pwedeng faithful ka pero hindi fruitful. Hindi pwedeng mangyari yun. Naunawaan natin. Kaya ang tanungin yung sarili nyo, fruitful ba ako o hindi? Kung hindi ka fruitful, itanungin mo, faithful ba ako? Naintindihan niyo ba? Okay? Amen ba? Okay. So, ito naman isa. Sino siya nakakain na sa KFC? Sino nakadaan na sa KFC? Okay. Si Harlan Sanders ay pinanganak sa kahirapan at maraming beses nabigo. Nawalan siya ng trabaho, iniwan ng asawa, at bumagsak ang unang restaurant niya. Sa edad na 65, wala siyang pera kundi maliit na $105 na pensyon. Pero hindi siya sumuko. Bit-bit ang kanyang secret fried chicken recipe. Naglakad-lakad siya, nag-alok sa mga restaurant, mahigit 1,000 beses siyang na-reject bago may pumayag. Mula sa maliit na umpisa, isinilang ang Kentucky Fried Chicken na ngayon na ikilala sa buong mundo. Ang kwento niya ay patunay na hindi pa huli ang lahat at ang tiyaga ay may gantimpala. And then at the age of 77, Harlan Sanders surrendered his life to the Lord Jesus Christ. And he learned to give 10% to the Lord at yung kinikita ng KFC, bahagi po nito ibinibigay sa Christian mission sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. And that's why KFC is still one of the top food chains in the world. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Now, pangalawa, the king's calculation. So, ito na nga, pinatawag na yung 10 alipin. Basahin natin sa verse 15 hanggang 19. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na sa bayan niya, pinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. At sinabi ng hari, magaling! Mabuti kang alipin! At dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit ang ikalawa at nagsabi, ang pera po na binigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, mamahala ka sa 5 lungsod. Diba? Ang galing So, yung faithful, pinagpala nitong hari. So, makita nyo pare-pareho sila tigi-tigi isang mina Pero yung isa, nung pinatawag, ilan ang tumubo, ilan ang tinubo, yung number 1 na servant. So, 10. Ang sabi, so, hindi lang, yung 10 na yon na tinubo, sa kanya na yon sa servant. Pero hindi lang pala yon. Meron pa palang kapalit na reward. Pamamahalahin kita sa 10 lungsod. Wow, grabe. Yung isa naman, 5 ang tinubo, hindi sinabi nung hari, bakit 5 lang? Dapat 10 din. Hindi ganun, di ba? Ang sabi, oy, magaling! Mapamahalain kita sa 5 lungsod. Nakita niyo, di ba? So, siguro kung halimbawa yung pangalawa, sinabi niya na ito po, tumubo po ng 2. Sasabihin ng hari, magaling!
Di ba? Hindi sinabi na, bakit hindi 10? So, ibig sabihin, tinitingnan ng hari, hindi yung tinitingnan ng hari no, kung gaano kalaki yung tinubo. Ang tinitingnan ng hari, yung faithfulness doon sa mga servants. Naintindihan natin. Kasi, hindi naman pare-pareho ang galing ng mga servants. Kagaya din naman natin. Hindi pare-pareho ang husay natin. Naintindihan niyo ba? Pero ang tinitingnan ni Lord at sa huling panahon, at sa panahon natin ngayon at sa huling panahon, ang tinitingnan ng Panginoon kung gaano tayo ka-faithful doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naintindihan niyo ba? Hindi yung, dapat 100 ang tinubo niyan. Ano ka ba? Ang hina mo naman. Bakit 10 lang? Hindi ganon. So, sa bawat kung paano natin nilinang o paano natin inasikaso, pinagyaman, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ano ba tinupo niyan, 10% lang, sasabihin ni Lord, magaling pa rin. Naintindihan niyo ba? Kasi nga, hindi pare-pareho yung ating mga husay. Magkakaiba tayo. Okay. Now, the unfaithful and unfruitful servant. So, basahin natin yung verse 20 hanggang verse 24. Lumapit ang isa pang alipin at sinasabi, ito po ang pera ninyo. Binalot ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Kinukuha nyo ang hindi nyo pinaghirapan at inaani nyo hindi nyo tinanim. Sinabi ng hari, masamang alipin! Kahatulan kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako, na kinukuha ko hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay makuha ko ito ng may tubo? Sinabi ng hari sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng 10. So, ito naman yung pangatlong servant. Ang sabi ng pangatlong servant, ito po yung binigay niyong pera. Siguro nanginginig pa. Ito po yung binigay niyong pera. Kasi po, takot po ako sa inyo eh. Kasi alam ko, mabagsik kayo. Alam ko, kasi kinukuha po ninyo, hindi nyo itinanim. Kaya po, ito po, sinusuli ko na sa inyo. Ano sabi ng hari? Masamang alipin. Sabi ng hari, hahatulan kita ayon sa sinabi mo. Ano ba sinabi ng pangatlong servant? Ang sabi ng pangatlong servant, mabagsik po kayo eh. Kinukuha niyo po yung hindi niyo pinaghirapan. So ano sabi ng hari? Ibinabalik ko sa iyo kung ano yung sinabi mo sa akin. Ang sabi mo, mabagsik ako. Ang sabi mo, kinukuha ko hindi ko pinaghirapan. O, yan ang aanihin mo ngayon. Kaya sinabi nung kunin niyo sa kanya ito at ibigay doon sa may 10 tinubo. So, in a way, pinahirapan nitong hari itong pangatlong servant. Mga kapatid, tingnan po natin, the faithful and fruitful versus the unfaithful and fearful. Unang servant, the first servant, sabi, it earned 10 minas o nag-interest. Yun namang second servant, ilan ang tinubo? 5 minas and yun pong interest. Yung third servant, ilan ang tinubo? 0. Wala. Okay. So, tingnan po natin, ang tawag dito, accountability. Pananagutan. Okay. Mahalaga ito, makinig kayong lahat, ha. Una, sabi ko, stewardship, di ba? Sabihin ng stewardship, pamamahala. Pamahalaan mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero may pangalawa, accountability. Ibig sabihin, may pananagutan tayo doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naunawaan po ninyo, na sa huling panahon, pananagutin tayo ng Diyos kung ano yung binigay niya sa atin. Okay. So, yung characteristics ng mga rewarded, ng first two servants, they are faithful, fruitful, and fearless. Bakit
Bakit fearless? Ano sabihin ng fearless? Kasi ipinangalakal nila yung binigay sa kanila isang mina. Ginamit nila, ininvest kung saan sa ang mga businesses, pinagyaman. Kumbaga, merong risk doon, di ba? Merong risk na pwedeng hindi tumubo yun eh. Pero by faith, talagang pinangalakal nila. Talagang siguro they gave everything, they did everything para yung isang mina tumubo. Naintindihan natin. So, itong dalawa, yung first two servants, they were risk takers. Naunawaan po natin. Now, yun namang characteristics nung pangatlong servant, the condemned. Sabi, kinundin na siya nung hari eh. Unfaithful, fearful, and slothful. Ano sabihin ng slothful? Tamad. Naintindihan natin. Pag sinabi, you are so slothful. Sabihin, tamad ka. Napakatamad mo. So yung pangatlong servant, hindi lang siya takot. Kung hindi, tamad. Kasi wala siyang ginawa eh. Yung amina na pinagkatiwala sa kanya, ibinaon niya sa lupa. So tamad, walang ginawa. Kaya mga kapatid, no, yung mga mananampalataya na tamad, na walang ginagawa, yung pinagkatiwala sa inyo ni Lord na mga talento at mga pabor at mga blessing, hindi nyo pinapangalakal, o sabihin, hindi nyo nililinang, hindi nyo kinukultivate, hindi nyo pinapalago, ang tingin sa inyo ni Lord, tamad. Sa huling panahon, kukondinahin ka ng Panginoon. So, the unfaithful servant lost three important things. Una, yung pera. Yung pinagkatiwala sa kanya, binawi sa kanya. At nawalan na siya ng pagkakataon pa na umasenso sa buhay. Kasi binawi na sa kanya eh. So tandaan ninyo, listen to this, mahalaga to. Yung mga talento, the gifts and talents, the skills that God has given to you, kapag hindi mo ginamit yan, babawiin ni Lord yan. Tandaan nyo, it's either you use it or you lose it. Naintindihan natin. You use it or lose it. Gamitin mo ito o mawala sa iyo. Babawiin ni Lord sa iyo. Kasi hindi ka pala kakarapat dapat pagkatiwalaan. Tamad ka eh. Tamad ka, unfaithful ka, and then fearful ka, takot ka na baka walang mangyari, baka pagtawanan lang ako pagka ginawa ko yun. Sabihin, hindi ka risk taker. Kasi, meron nabasa ako na faith is spelled R-I-S-K. Faith is spelled as risk. Ibig sabihin, kung meron kang faith, handa ka na makipagsapalaran eh. Basta, ang taglay-taglay mo lang, yung faith. Naintindihan natin. Okay. So, pangalawang he lost the trust of the king. Yung tiwala ng hari, nawala sa kanya. Pangatlo, yung opportunity na mamahala sa sa mga bayan-bayan. He lost the opportunity to rule. Okay, tatlong bagay yung naiwala nitong pangatlong servant. The money, the trust of the king, and the opportunity to rule. Okay, samantalang yung first two servants, yung pera na binigay sa kanila na pinagkatiwala ng hari, sila pa rin ang nakinahabang. Yung tubo, sila pa rin ang nakinahabang. Yung tiwala ng hari, nakuha nila yung 100% na tiwala ng hari. Kaya pinamahala sila, 5 bayan, 10 bayan, ang daming favors, ang daming blessings. Naintindihan ninyo? So, what happened? Itong first two servants, hindi lang, yung iba kasi sabi, kapag faithful ka pala, more work pala yan, more responsibility. Hindi lang yun ang tingnan natin. If you are faithful to God, you will be given more authority and more capacity, more power, more wisdom. Naintindihan ninyo? Kasi hindi naman pamamahalain nitong hari, itong servant na tumubo ng 10 bayan, kung alam niya na hindi kaya. Naintindihan ninyo? Kagaya din naman natin. Kapag faithful tayo sa Panginoon, sa maliliit na bagay, sabi ng hari, mabuting alipin, dahil matapat ka sa maliit na bagay, pamamahalain kita.
sa 10 bayan. So, yung maliit na pinagkatiwala sa atin ni Lord, kapag kayan ay ating pinagyaman at nakita ni Lord na faithful tayo, palalaguin ng Panginoon yan. Now, in application, lahat ng tunay na anak ng Diyos sa huling panahon, ayon sa kanilang mga ginawa, bilang mga mananampalataya. Tingnan niyo, 2 Korinto 5, talatang 10. Basta sabi dito, sapagkat lahat tayo'y haharap. Sabi yun, lahat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo sa huling panahon at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Naintindihan niyo ba? Ito para sa kanino to? Para to sa mga believers. No? Para ito sa mga mananampalataya. Hindi ito para sa mga unbelievers. Tandaan ninyo. Itong 2 Corinthians chapter 5 verse 10 para sa mga believers. Ang tawag dyan, judgment seat of Christ. Or in other words, bima judgment. So para to sa mga Christian, sa mga believers. Lahat tayo, haharap tayo sa hukuman ng Diyos sa huling panahon at tatanggap tayo, sabi dyan, tatanggap ng nararapat. Sabihin ko, ano yung ginawa natin? Kung pinagyaman mo, yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo, yung buhay mo, paano mo ginamit yung buhay mo? Naintindihan natin. Paano mo ginamit yung pagiging Kristiyano mo? How did you live your life as a believer in Christ? Haharap ka sa Panginoon. Naintindihan natin. Haharap ka sa God will judge you on how you lived your life. Lahat, walang exempted. Naintindihan natin? Walang exempted. Lahat haharap sa hukuman ng Panginoon ng mga mananampalataya. So, hindi tayo i-judge ni Lord sa gaya nito. Yung first na alipin, 10 ang tinubo. Sabi ng Panginoon, magaling, mahusay. Yung isa, 5. Kumbaga, hahatulan tayo ng Panginoon, hindi lang doon sa bunga. Hahatulan tayo ng Panginoon kung paano na tayo naging tapat na isa kabuhay yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Now, tingnan po ninyo dito, Colossians 3:23-24. Kahit ano ang ginagawa ninyo, gawin nyo to ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagsaserve at hindi sa mga tao. Tandaan ninyo, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinahanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon nyo, sa Kanya kayo nagsaserve. Okay, ganda ng translation, Pinoy version. So, Pinoy na Pinoy yung translation. The latest translation of the Bible in Filipino, in Tagalog. Taglish. So, actually, this is one of the most favorite verses of Pastor Malu. Kasi alam niyo naman si Pastor Malu, her work was always marked with excellence. So, sabi niyan, kahit anong ginagawa ninyo, kahit gawin nyo to ng buong puso, hindi sabing gawin nyo to ng kung ano yung kaya nyo lang. Sabi niyan, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagsaserve at hindi sa mga tao. Ano sabihin niyan? Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng buong puso dahil isipin mo na ang boss mo si Lord. Kung nag-aaral ka, mag-aral kang mabuti na yung teacher mo, hindi yung teacher mo na masungit, kundi si Lord ang teacher mo. Ginagamit lang niya yung teacher mong masungit. Okay? So, ano man ang ginagawa natin, saan man tayo ilagay ni Lord, ano mang trabaho, ano bang task, ano mang assignment ang bigay sa iyo ni Lord, ng kahit ng sino, sabihin, isipin mo, si Lord ang pinaglilingkuran mo. Naintindihan natin. Kaya yung mga sumusweldo dito, isipin nyo na lang, si Lord ang nagpapasweldo sa iyo. Kahit anong ministry na ginagawa mo dito, kahit gaano kaliit yan, isipin mo, si Lord ang pinaglilingkuran mo. Naintindihan niyo? Ngayon, yung mga gusto na increase sa salary, kay Lord ka humingi ng increase. Naintindihan nyo? Huwag mong kulitin yung boss mo. Huwag mong awayin yung boss mo. Kay Lord ka humingi ng increase. Naintindihan niyo ba? Ako humihingi ako ng increase kay Lord. Never akong nagreklamo sa sweldo ko na pumunta ako sa HR na bakit ganito lang ang sweldo ko. Kay Lord ako humihingi ng sweldo. Kahit dito sa church, okay? Tanungin niyo yung mga finance natin. Hindi ako nagde-demand ng salary dito. Hindi ako nagde-demand. Gusto ko ganitong love gift ko. Gusto ko 50,000 ang love gift ko.
Pilitin yung mabigyan ako ng 50,000 per month. Kay Lord ako humingi. Naintindihan niyo ba? Kaya kung may mga businesses kayo, humingi, Lord, palaguin niyo naman yung business ko, yung business natin, Lord. Palaguin niyo naman po. Naintindihan niyo ba? Sabi, Lord, nagtatrabaho naman po ako, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Sana po, ma-increasean niyo po yung salary ko, Lord. Naintindihan niyo ba? Lord, yung pong allowance ko po, Lord, kulang na po yung allowance ko, pakidagdagan niyo naman po. Huwag mo awayin ng nanay mo. Naintindihan niyo ba? Okay? So, whatever you do, ang sabi dito, tandaan ninyo, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinahanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon nyo, sa Kanya kayo nagsiserve. Okay. Always aim for excellence in whatever you do because it is Christ you are serving. Naintindihan po ninyo. Kaya halimbawa, alam niyo naman, no, yung mga, those who work closely with me, ayoko ng mga trabahong below average. Inis na inis ako dyan. Kung ako yung nagtuturo for 20 years ako nagtuturo, ayoko ng mga project na mga sinulat lang ng kamay, tapos ang pangit pa ng sulat. Talagang naiinis ako. Lalo na kapag essay yung questions, ang papangit ng mga sulat. Naku, ang bihira. Inis na inis ako. Kasi, ang gusto ko talaga, with excellence. Magsasubmit kayo ng project sa akin, yung mga estudyante, ang papangit. Naku, paano mo ipapasa yan? Sabihin, sir, best ko po yan. Meron nga ako isang estudyante, kwento ko na to. Sinalubong ako sa corridor. Binigyan ako ng 1-page na report. Sulat kamay. And sabi ko, put it in folder, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit ganito lang? Sabi, sir, best ko po yan. Naku, hindi ko natiis. Pinuunit ko yung sabi ko, if you did your best, you will not submit a project like this. So, pangatlo, let's go to the message of the Lord. Pangatlo, the king's conclusion. So, merong consequences, no? May consequences. Basahin natin 26 to 27. Ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. 27. Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin nyo sila rito at patayin sa harap ko. So, tingnan po ninyo, no? So, makikita po ninyo, meron 3 klase ng mga tao dito. Okay? 3 klase ng tao, 3 grupo ng mga lumapit sa Panginoon. Una, yung grupo ng matatapat na tumubo. So, maghari kayo sa mga lungsod. Yung pangalawang grupo, yun yung mga ang tingin do sa hari ay mabagsik, malupit, kaya wala, mga tamad, mga kumbaga ibinalot sa panyo, ibinaon, hindi tumubo. So, ito mga taong ito ay pinarusahan ng hari, pero hindi naman pinagpapatay. Buhay pa. Okay, maglala, buhay pa. At bubuhayin din naman kayo ni Lord, no? Kung kayo hindi matapat sa Panginoon at kayo mga anak ng Diyos, hindi naman kayo dadalhin sa impyerno. Pero yung pangatlong grupo, ito yung mabigat. Yung pangatlong grupo na nagsabi na, ayaw namin maghari yan! Ano sabi nung hari? Di ba sa verse 14, sabi nung mga kontrabida, ayaw namin maghari yan! Pinigilan nila na maghari. Pero wala silang nagawa, ginawa pa rin hari. Ang sabi ng Panginoon sa verse 27, pinatawag lahat yun. Yung mga kontrabida doon sa talatang 14, pinatawag doon sa talatang 27. Sabi, tawagin yan. Anong ginawa? Dahil yung sarili ito. At anong pinagawa? Pinagpapatay. So, sinong sumisimbolo dyan sa pangatlong grupo? Ito yung mga unbelievers, ito yung mga ayaw manampalataya sa Panginoong Jesus, ito yung mga sinisira natin ng tanging daan, sinisira natin ng gospel, pero matitigas sa mga puso. Sa huling panahon, ang sabi dyan, padadala sila ng Panginoon sa impyerno. Pagpapatay niya. Naintindihan niyo? So, ang tanong, saan grupo ka rito? Doon sa faithful, sa unfaithful, o doon sa mga rebelde?
Naintindihan niyo ba? So tandaan niyo, ang bawat desisyon natin may konsekwensya. Hindi pwedeng rebelde ka, pero pamamahalain ka, makakarating ka sa langit, magiging ano ka, pamamahalain ka sa ng mga lungsod. Imposible yun. So, in life application, minas. Una, ano ba ang gusto ituro sa atin ng Panginoon? Una, ministry and mission. Ang mina ay sumisimbolo sa tungkulin ng mga mananampalataya na ipagpatuloy ang misyon ni Kristo habang wala pa siya. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, ay ipagpatuloy natin yung misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay? Ano yan? Evangelism, discipleship, and good works. Okay. Pangalawa, investments and influence. So, mag-invest ng matalino to expand God's kingdom. Treasures, talents, and time. Use them to expand God's kingdom wherever God has placed us. So, ibig sabihin, yung investment, mag-invest ka, yung influence, no? Yung time, talents, and treasures, gamitin mo yan to expand God's kingdom kung saan ka nilagay ni Lord. Be excellent stewards of God's gifts for His glory. So, paano ba tayo magiging wise investor? Una, work diligently, maging masipag sa trabaho at negosyo. So, ibig sabihin, magsipag ka. Huwag kang tangad. Naintindihan natin. Galit ang Diyos sa mga tamad. At kailangan, kung meron kang kapasidad, mag-invest ka sa negosyo, mag-invest ka sa yung pera mo, i-invest mo, palaguin mo yung perang pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Pangalawa, invest wisely. Mag-invest ng matalino at may pananampalataya. So, ibig sabihin, maging matalino ka. Hindi yung bulag sa kanawan. Okay? Yun pangatlo, spend responsibly, gumastos ng may disiplina at tamang priorities. So, wag kang yung bang impulse buyer. Okay, dapat marunong kang mag-budget. Naintindihan natin. Yung principle na tinuturo ko sa inyo, yung 10-10-80 principle. 10% para kay Lord yan. Yung 10%, isave mo yan. Now, kapag nakapag-save ka na ng 10%, yung 80% na natira, dun ka lang mabuhay. Naintindihan natin. Ulitin ko, halimbawa, may sweldo ka na 10,000. Yung 10% niyan, ibigay mo agad kay Lord kasi baka magastos mo pa yan, yung 1,000, yung 10%. And then yung 1,000, isave mo na agad. So yung matitira na 8,000, doon ka lang mabuhay. Ngayon, kung kulang yung 8,000 yan, mag-sideline ka. Naintindihan natin. Kapag ganyan ang prinsipyo mo sa buhay, hindi ka maghihirap. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Hindi ka maghihirap. Okay? And letter E, excel in generosity. Matuto kang magbigay. Kasi pinagpapala ni Lord yung mga faithful sa pagbibigay. Tandaan niyo to mahirap pagpalain yung mga makukunat. Naintindihan niyo ba? Tandaan natin, bawat piso na meron tayo, galing kay Lord yan. Pinagkatiwala lang sa iyo ni Lord yan. Okay? Dapat matuto tayong magbigay, maging generous tayo sa gawain ng Panginoon, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Okay? Now, letter N, new nature of the believer. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong bagong kalikasan. Ano yung kalikasan na yan? Be productive, faithful, and risk-taker para kay Kristo. Ang hindi gumalaw na alipin ay kinundena dahil sa kanyang hindi pagkilos na nagmula sa maling pananaw sa kanyang master. So, ano ibig sabihin nito? Bilang mga mananampalataya, if you consider yourself as a believer in Christ, bago ka na, binago ka na ni Lord. Hindi ka na tamad. Naintindihan natin. Hindi ka na unfaithful. Hindi ka na matatakutin. Hindi ka na fearful. Okay? Kung hindi ikaw ay productive, ikaw faithful, risk-taker, may wisdom ka na galing sa Panginoon. Bakit?
James chapter 1 verse 5, sino man sa inyo nagkukulang ng katalinuhan, humingi sa Diyos na masaganang nagbibigay nang hindi niya tayo kinukundina. If you want, when I was in college, that is one of my life verses when I was in college. James chapter 1 verse 5. If you lack wisdom, you ask God for it, who gives generously without finding fault. Lalo na bago mag-exam. Talagang kiniklaim ko yan. James 1:5, Lord, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom. Ngayon, when I became a pastor, ginagamit ko pa rin yan. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom para pamahalaan niyo ang pinagkatiwala niyo sa akin. Para paluguin niyo simbahan niyo. Give me wisdom. Okay? So, hindi ka na pasaway. Bilang anak ng Diyos, hindi ka na pasaway. Naintindihan natin. Hindi na matigas ang ulo mo. Naintindihan po natin. Kapag ikaw, pasaway ka pa rin, tandaan nyo to kapag ikaw, pasaway ka pa rin, hindi ka anak ng Diyos. Kung matigas ang ulo mo, hindi ka anak ng Diyos. Kung mabisyo ka, hindi ka anak ng Diyos. Naintindihan natin. Kung wala kang pagmamahal sa Biblia, hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi ka nananalangin, hindi ka anak ng Diyos. Kung napipilitan ka lang na magsimba, sumamba sa Diyos, araw ng linggo, hindi ka pa rin anak ng Diyos. Dahil kung tunay kang anak ng Diyos, binago ka na ng Diyos. Naintindihan natin, mapagmahal ka na sa salita ng Panginoon. Okay? Marunong ka ng manalangin. Excited ka na sumamba sa Panginoon. Maayos na yung pamumuhay mo. Yung puso mo maayos na. Marunong ka ng sumunod. Naintindihan natin. Amen? Praise God. Now, and accountability. Ibig sabihin, ang parable ay isang matinding paalala na tayo ay may pananagutan sa Diyos kung paano natin ginamit ang mga pinagkatiwala niya sa atin. Maging masikap at masipag dahil alam nating may paghuhukom na mangyayari sa hinaharap. So, accountable ka na. Accountable tayo. May pananagutan tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay? And pinakahuli, stewardship and service. Ang pagiging faithful sa maliit na bagay ay humahantong sa pagiging trustworthy sa mas malalaking bagay na siyang daan upang tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malaking promotion, authority, at capacity to serve Him in this life and in the next life. So, yung stewardship, pamamahala, kumbaga, kung tayo ay, tandaan nyo ito kung faithful ka sa maliit na pinagkatiwala sa in Lord, kasi susubukan ka ng Panginoon sa maliit na bagay. Kapag ka faithful ka sa maliit na bagay, nako, tuwan-tuwa ang Panginoon. Sabihin ni Lord, yung anak ko, ang liit nung binigay ko, pero talagang, kinultivate, pinalago, naging matapat sa maliit. Nakita ko yung puso ng anak ko. Matapat. Pagkakatiwalaan ko siya ng mas malaki. Kagaya ng ginawa ng Panginoon do sa isang tumubo ng 10, tumubo ng 5. Pinagkatiwalaan, 5 bayan, 10 bayan. Bakit? Nakita ng Panginoon yung faithfulness sa puso nitong mga servants na to. And one of my most favorite stories, ilang beses ko na rin nabanggit ito, paborito ko to, yung Chick-fil-A. Yung Chick-fil-A, isa itong parang Kenny Rogers, parang Kentucky, KFC, pero wala sa Pilipinas nito. Mostly sa US. So, ito naman yung kanyang testimony. Si Truett Cathy, founder ng Chick-fil-A, ay nagsimula sa hirap matapos ang Great Depression. Noong 1946, nagbukas siya ng maliit na diner sa Georgia. Mula pa lang sa simula, inuna niya si God sa negosyo. Kaya isinara niya ang kanyang tindahan tuwing linggo para makapagsimba at makapagpahinga ang mga empleyado. Marami nagsabi na malulugi siya pero lalo siyang pinagpala ng Diyos. Lumago ang Chick-fil-A bilang isa sa pinakamalaking fast food chain sa Amerika. Kilala rin si Cathy sa pagiging mapagbigay. Tumutulong sa scholarships at missions. Ang kwento niya ay patunay, kapag inuna si God, may success na may eternal impact. Okay. Chick-fil-A's 2023 annual revenue of $22 billion is roughly 1.276 trillion pesos in Philippine pesos,
at 58 pesos per dollar. So, 3.5 billion pesos per day gross sales with 3,279 branches. Can you imagine? Naintindihan niyo ba? Kaya paborito ko ito eh. Yung mga malls daw sa US, hindi nila tinatanggap yung Chick-fil-A kasi ang Chick-fil-A ayaw magbukas ng linggo. Eh yung mga malls, gusto nila bukas ng linggo. Kasi pinakamalakas daw nakita pagka linggo. Eh yung Chick-fil-A, yung founder, ayaw nilang magbukas ng linggo dahil Sunday is the Lord's Day at ito'y family day. Pero tingnan niyo, magkano yung kinikita sa Philippine peso? 3.5 billion pesos per day ang kinikita ng Chick-fil-A. Partida yan, sarado pag linggo. Naintindihan niyo ba? With 3,279 branches. Ganyan kumilos ang Diyos sa buhay ng matatapat na mananampalataya. That's why, my conclusion, Mateo 6:33, basahin natin. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Simple, di ba? Simple, yet powerful. Sa English, but seek first. Hindi second, hindi third, hindi fifth, hindi 10th, hindi last. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Very simple, yet powerful. Make this your life verse. Make this your life principle, and you will experience the overflowing blessings of God in your life. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkatiwala mo sa amin. Lord, I pray, God, Lord Jesus, make us faithful and fruitful. Kung meron po sa amin, Panginoon, hindi nararanasan yung fruitfulness, it is because these people are not faithful. Or kung meron mang fruitlessness sa buhay namin, maaaring pansamantala lang ito dahil gawa ng pagsubok. Pero kapag napagtagumpayan na itong pagsubok na ito, mararanasan na yung fruitfulness. Dalangin ko, Panginoon, Lord, lahat kami maging faithful dito so that the time will come that all of us will be fruitful. At sa judgment day, sasabihin mo sa amin, magaling, matapat na alipin, mamahala ka sa 10 bayan. Salamat po, Panginoon, dahil yung favors mo, hindi lang sa langit, dito rin sa lupa. Subalit ang pinakamahalaga, Lord, pagdating namin sa langit, forever and ever, merong reward na naghihintay sa amin because of our faithfulness to you. Salamat po. This is our prayer, the most powerful name of Jesus Christ, our Lord, God, and Savior. Everybody shout aloud, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos.